A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isang magandang araw sa inyo lahat. Nawa ang mensahe na ibig kong iparating ay pakinabangan ng lahat na makakapanood sa video na ito. Kami pong mga Muslim na tinatawag ay naniniwala na mayroong nag-iisa at tunay na Diyos. Hindi lahat ng Diyos na ipinapakilala at itinuturo ng mga tao ay totoo. Kaya dapat tayo po ay maging maingat at atin dapat pag-aralan kung sino talaga ang tunay na Diyos. So paano natin malalaman kung sino yung tunay na Diyos? Saan manggagaling ang tamang katuruan? Mula ba sa Biblia o mula sa Quran? Sapagkat dalawa lang ang halos na mayroong magandang katuruan pagdating sa pagpapakilala sa tunay na Diyos. Ang aklat ng Mormons ay hindi naman ito ginagamit ng mga Kristiyano. Ang aklat ng Buddhism ay hindi rin ito ginagamit ng mga Kristiyano. Kaya bilang tayo ay mayroong pagkakaisa sa paniniwala na mayroon lamang nag-iisa at tunay na Diyos, kaya ang ating pagtuklas ay manggagaling sa Quran at sa Biblia. So sino yung pinakamaganda na dapat nating paniwalaan na Diyos? Kukuha lang ako ng ilang mga talata sa Biblia na may pagtuturo tungkol sa tunay na Diyos. Katulad ng isinulat ni Juan sa 17:3, si Jesus daw ang nagsasalita at si Jesus ay tumingala sa langit at sinabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesus ay iyong isinugo. So dito, kung ating pag-aaralan, ay maliwanag na hindi Diyos si Jesus, sapagkat may itinuturo siya na pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, yung makilala na nag-iisang tunay na Diyos. Yun yung kausap niya. So hindi po siya ang Diyos, sapagkat may kausap siya, may itinuturo siya, may ipinapakilala siya na dapat kilalanin ng mga tao na siya yun na nag-iisa at tunay na Diyos, yung nasa itaas. Sapagkat Jesus noong time na yon ay nasa ibaba at siya ay tumatawag sa tunay na Diyos. Kung titingnan natin yung katuruan mula sa aklat na tinatawag na Biblia, ay mayroong magandang itinuro. Ang kagandahan nito ay itinuro ni Juan na si Jesus ay nagsasalita na may Diyos na ipinapakilala. Ibig lang sabihin, hindi siya ang Diyos. Hindi si Jesus ang Diyos. So, iyan lang yung ating kukunin. Sapagkat sa Islam ay si Jesus ay hindi rin Diyos, sapagkat siya ay anak ng tao na si Birheng Maria na ginawang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinasabi niya sa banal na Quran na sinabi niya na ako ay alipin ng Allah, sambahin ninyo ang aking Panginoon at inyong Panginoon na siya ang Allah. So may pagtuturo si Jesus na ang dapat sambahin ay ang Allah. Kaya kung mayroon mang kumikilala kay Jesus na siya ang Diyos, ay wag nating basta paniwalaan. Kundi ang kailangan ay pag-aaral. So kung siya ang gagawin nating Diyos, magigiba, masisira yung sinabi sa aklat na kanilang ginagamit na si Jesus ay may itinurong Diyos. At gayon din naman sa ibang aklat. Halimbawa, pupunta tayo sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto na sinabi niya sa ganang atin ay may isang Diyos lamang at may isang Panginoon. So, itinuturo naman ni Pablo na mayroong isang Diyos. So, hindi po pwede na yung Diyos Ama at Diyos Anak ay gagawin nating Diyos. Magkakaroon na ito ng malaking pagkakamali sa pangunawa.
Sapagkat kung inuunawa natin ang salita na sinabi ng Diyos na siya isa lang, so wag na natin siyang dagdagan. So yung mga sinasabi nila na si Jesus ay Diyos, magiging dalawa ang Diyos. Pag ginawa mong Diyos yung anak, Diyos na yung ama, magiging Diyos pa yung anak. Magkakaroon sila ng pagkakabahagi at pagkakaangatan at hindi maganda na yung tamang salita at tamang katuruan na kapag sinasabing isa ay ginagawa mong dalawa o tatlo na pinag-iisa mo. So sinisira mo yung magandang pagkilala at magandang katuruan pagdating sa pagpapakilala na isa lang ang tunay na Diyos. Kaya dapat magising tayo rito sa katotohanan na ito, na ito po ay paalala lamang namin sa mga tao bilang pagmamalasakit po sa inyo na kayo po ay makaunawa sa mga tamang katuruan, tamang mga pananalita at tamang salita ng Diyos. Sapagkat ang tamang salita ng Diyos ay nanggagaling lamang ito sa mga tunay na isinugo ng Diyos. At sila ay ginawang mga propeta. Sugo na, propeta pa. Kaya mayroon talagang pagkakakilanlan para malaman natin ang katotohanan. Dapat ang ating pinanggagalingan ng mga kaalaman ay galing sa ipinadala ng Diyos. Yung ginawa niyang sugo, ginawa niyang propeta. Hindi katulad ng iba na tagapangaral ay pinag-aralan at nagsunog ng kilay sa pag-aaral doon sa aklat. So yan ay alam natin, bata pa tayo noon ay naririnig na natin yan, na ang mga gumagamit yan ay nagsunog ng kilay, nag-aral mabuti para unawain ang mga nakasulat dito. So kung ating bibigyan ng pag-iisip at tamang pangunawa, meron bang sugo ng Diyos na isinugo siya pagkatapos ay pag-aaralan yung kanyang mga salita? Common sense, hindi po siya tunay na sugo. Sapagkat yung tunay na isinugo ay ipinapaunawa sa kanya yung kanyang ituturo sa mga tao. Kaya maliwanag na i-deliver niya, ihahatid niya ang mga kagustuhan ng ating tagapaglikha sapagkat siya ay inuutusan at ginagawa siyang sugo, ginagawa siyang kasangkapan para igabay ang mga tao. So bakit kailangan mong pag-aralan? So hindi po pinag-aaralan yan. Yan po ay kaloob na ibinibigay ng tagapaglikha para siya ang pumatnubay, sila ang maging gabay sa mga tao, maihatid ang tao sa tamang paniniwala, maihatid ang tao sa kaligtasan. Isang magandang araw po sa inyong lahat.